ang ating mga bisita, kanya-kanya na ng pwesto sa mga bakasyunan sa Siquijor. Butas. Ayan. Bumalik siya eh. Nung i-release ko, hanapan ko sana siya na mas magandang lugar. Biglang bumalik. Sa mga ganitong pagkakataon, papapasukin mo ba sa inyong lugar ang mga wild guests? Habang nagbabakasyon ako sa bayan ng San Juan sa Siquijor, napansin kong marami rin ang dumadayo dito. Bukod sa mga turista na pumupunta rito, may iba pa na dumadayo daw dito para makituloy. Abangan natin sila. Umaga pa lang, isa-isa nang nagche-check-in sa hostel ang mga ibong ito. May solo flight na ibon at meron din namang may kasamang barkada. Mga early bird, ika nga. Isa sa mga makikita rito, ang mga streak-breasted bulbul. Ang ilan sa kanila, naka long-term stay na at gumawa na rin ang kanilang sariling pugad. Sabi ng mga nakausap namin mga turista na pupunta rito, may iba pang dumadayo dito bukod sa mga turista. Meron po. Sino-sino yung mga yan? Tako, Philippine bulbul, ahas, tabili. So ano sinasabi ng mga turista na pupunta rito, yung mga guests nyo? Hindi ba sila tatakot? Hindi po. Sanay na po sila. Maya-maya pa ay nagising na rin ang emerald tree skink o tabili na ito. Relax na relax ito sa isang puno. Dahil sila ay uri cold-blooded animal at hindi kaya mag-produce ng init ang kanilang katawan, sila ay nagbabasking o nagbibilad sa araw. Palingon-lingon ang tabili at naghahanap ng makakain. Ang mga tabili ay tinuturing ng mga insectivores. Ibig sabihin, kinakain ay ang mga insekto lang. Hanggang sa biglang nag-check out na sa hostel ang tabili na ito. Kaya hindi nakakapagtaka na may makita ka ditong mga iba pang bisita, mga wildlife, ahas, butiki, at saka mga ibon. Kasi tignan mo naman yung itsura, oh. Hindi talaga binago halos nung may-ari yung topography nitong lugar. Andiyan pa yung mga malalaking puno. Unless dito sa mga lugar na pinagtayuan itong mga huts, itong mga kubo na ito, dun lang yung talagang tinapes nila. But they maintained the large trees and they built around it. Para kung matutulog ka dito, it's as if you're staying and living amidst the wilderness. Kwento naman ng turistang si Vincent. Nakita ko yung tuko dyan. Tapos medyo kinabahan ako kaya bumaba ako, nagtinginan kami. Nung gabi rin na iyon, ang mga tukong nakita ni Vincent sa kanyang kwarto, nagtatago na sa banyo ng hostel. Ang mga tuko ay nocturnal, kaya karaniwan lang silang makikita o maririnig sa gabi. Marami man ang wildlife na matatagpuan sa paligid, wala raw na balita ang nanakit sa mga ito. Habang nagre-relax ako sa magandang tanawin sa isang resort sa bayan ng Maria sa Siquijor, nabalitaan kong madalas daw may dumadalaw ditong bisita. Agresibo at mahilig daw mambiktima ng mga alaga nilang tuta.
Kwento ng gwardya ng resort na si Roy, madalas raw silang bisitahin ng mga reticulated python o sawa sa kanilang resort. Ngayong Hulyo ay binisita ulit sila ng isang ahas. May biglang tumatahol na aso, dalawang aso. Kaya nakita ko yung dalawang tao, pinatukuran ng kahoy Ayun. doon sa ulo. Sinabi nila nga, pagod na kami. Ba't walang dumadakot dun sa ulo? Walang... Takot. Hindi raw ito ang unang beses na nakapangbiktima ng mga alagang tuta ang mga sawa. Pero hindi raw nila ito sinasaktan. Binisita ko ang sawa na ngayon ay nasa pangangalaga ng Wildlife Rescue Center sa Maria, Siquijor. Medyo nagpuputi yung kanyang balat, no? So sign niya na malapit na magpalit-balat ito o mag-shed itong ating snake. Madami bang sawa dito dinadala? Mga 3, 4. Ito kukuhanin din natin and then i-release din natin, no? May lugar ba kayo kung saan to karaniwan nire-release? Bandilaan. Doon din. Yung malalaki yung forest yun. Malaki pa ang ilalaki nito. This can be an adult already. Pero we'll see later kung anong makita natin. Malabo yung mata niya kasi nagmo-molt, no? And yung nakita niyo siya, ganyan na. Oo. Namumuti na. Medyo mainit ang ulo nito ngayon. Okay boy, come on. Tay ka, tay. Tay. Babak. Ito. Shoo. Gulo. Huwag na rin matakot sa sawa kapag nakakita kayo ng ganito, no? Pero huwag niyong kukuhanin kung talagang malaki at nag-iisa kayo. Mga ganito kaya pa to. Pag umpisahin, hayaan mo lang. 2.5 meters. Ang ganda nitong ganito ka-slender yung mga commonly nakikita natin sa wild. Ganito sila kahaba. Tsaka kita mo, ang ganda ng pangangatawan niya. Walang bangas, walang parasite. Kita niyo yung mata niya, oh. Malabo. Hindi siya makakita ng ayos. So, nag-uumpisa na mag-peel mula dito sa ulo, kasama yung matang yan, papunta doon sa katawan. So, ikikis-kis niya yan sa mga batuhan para matanggal yung balat. No? They will do that several times in a year. Tinatanggal nila yan, number 1, to remove parasites sa katawan nila. And just part of regular maintenance. No? Tignan natin yung bibig nito. Iba kasi, ang ginagawa nila, yan. Tinatanggalan nila ng ngipin. Huwag niyong gagawin yung kawawa siya. No? Although the teeth will grow back, hindi sila makakakain for quite some time. Ilalagay na natin sa sako and then transport natin sa lugar kung saan natin siya i-release. Habang hinahanapan ko ng magandang lugar ang sawa para ibalik sa kanyang natural na habitat, Butas. Ayan. Bumalik siya eh. Minsan pinapakawalan mo na and then they will come back. Ang defense ng mga snakes, first is to run away. If you notice, yung hawak-hawak natin sila, talagang ang gusto nila, umalis, lumayo. Hindi para sumugod sa'yo, no? Kung mag-aamba man sila, that's just to intimidate you and then they will still escape. They're looking for food. Usually mga smaller yung animals yung pinupuntahan nila doon, but not humans. We're never part of their diet. So if you don't know what to do, just let them go. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.